Pirmahan mo na ang dokumentong yan, Andre. Huwag kang mag-atubili. Isang pirma mo lang at mabubura ang lahat ng utang ng ating korporasyon kapalit ng sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Isipin mo, isang bata lang yan. Ngunit ang pangalan ng mga Vasconcelos ang nakataya rito. Ang boses ni Doña Amalia ay kasing talim ng labaha, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng silidaklatan sa ibaba, ang tunog ng paglapag ng bolpen sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Soledad. Sa kabilang dako, sa madilim at mainit na silidaklatan sa itaas, nakaupo si Soledad habang pilit na idinidilat ang kanyang mga matang namumugto sa puyat. 3 gabi na siyang hindi natutulog. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis at malambot, ngayon ay puno na ng mga sugat at paltos. Sa bawat tusok ng karayom sa mamahaling tela ng gown na isusuot ng kanyang biyenan para sa National Charity Gala, tila tinutusok din ang kanyang sariling kaluluwa. Isang maliit na patak ng dugo ang humalik sa puting lace ng gown. Mabilis niyang pinunasan ito. Natatakot na baka mapagalitan siya kung makikita ang mantsa. Ginagawa niya ang lahat ng ito nang may buong pagmamahal. Naniniwala siya sa isang hangal na pangarap na kung maibibigay niya ang pinakamagandang kasuotan para sa kanyang biyenan, baka sakaling matanggap na siya ng pamilyang ito. Baka sakaling ituring na silang tao ng kanyang magiging anak. Ngunit ang bawat tahi ng pag-ibig ay sinalubong ng tahi ng kataksilan. Dahan-dahang lumakad si Soledad, pababa ng hagdan, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa para sa kanyang asawa at biyenan. Nais niyang ipakita ang kanyang pagsisikap. Nais niyang marinig ang isang salamat, man lang mula kay Andre. Ngunit bago pa man siya makarating sa pintuan, narinig niya ang boses ng kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanilang anak. Pero mama, paano si Soledad? Siguradong hindi siya papayag na malayo ang bata sa kanya. Mahinang sabi ni Andre. Ang tono ay hindi puno ng pag-aalaga, kundi ng takot sa magiging abala. Tumawa ng mapait si Doña Amalia. Andre, anak, huwag kang maging mangmang. Ang isang babaeng galing sa putik na katulad niya ay dapat magpasalamat dahil pinatira natin siya sa ilalim ng ating bubong. Utang na loob niya sa atin ang bawat butil ng kanin na kinakain niya. At ang batang iyan, hindi yan magiging Vasconcelos. Magiging puhunan lang siya para maibalik ang yaman natin. Basura lang ang tingin ko sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala sa nararamdaman ng babaeng yan. Nabitawan ni Soledad ang tray. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nawarak sa libu-libong piraso. Ang mainit na tsa ay tumalsik sa kanyang paanan, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng pasone. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng kanyang mundo. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na nananahi. Ngayon ay nanginginig nang hindi mapigil. Ang hangin sa paligid ay biglang naging manipis. Tila sinasakal siya ng bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan. Tumingin siya sa kanyang malaking tiyan, kung saan naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang buhay na walang malay, isang buhay na itinuturing na lamang na kalakal ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Bumukas ang pinto ng silidaklatan. Lumabas si Andre at ang kanyang ina. Kasunod ang isang lalaking may hawak na mga dokumento. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Andre. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang tanging nakita ni Soledad ay ang pagkasuklam at ang pagnanais na burahin siya sa eksena. Soledad, bakit ka nandyan? Malamig na tanong ni Andre. Linisin mo yung kalat mo at huwag kang mag-iskandalo rito. Alam mo naman ang kalagayan ng kumpanya, hindi ba? Hindi makapagsalita si Soledad. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung gaano karami pang dugo
Mula sa kanyang mga kamay ang kailangang dumanak bago sila mabusog. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang kasing pait ng abdo. Nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana, dugo ang mga kamay na nakakapit sa kanyang tiyan habang ang anino ni Doña Amalia ay nakatayo sa kanyang harapan. Tila isang higanteng handang tapakan ang huling piraso ng kanyang dangal. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing talim ng karayom na pumasok sa kanyang laman. Hanggang kailan mo kayang itahi ang isang pangarap kung ang sinulid na gamit mo ay ang sarili mong luha at dugo? Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Soledad, dahilan upang tuluyang mapaupo siya sa gitna ng mga basag na porselana. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa itaas niya nakatayo si Doña Amalia. Ang mga mamahaling alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang kapal ng mukha mong mag-iskandalo sa harap ng aking mga panauhin. Ang bulyaw ng matanda. Ang boses ay puno ng puot. Sino ka ba sa aking palagay? Isang hamak na mananahi na kinuha namin mula sa kalsada. Kung hindi dahil sa pamilya Vasconcelos, mamatay ka sa gutom kasama ang pamilya mong pulubi. Pilit na tumayo si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan. Anak ko siya. Hindi niyo siya maaaring ibenta na parang gamit lang. Paano niyo nagawa ito? Tumingin siya kay Andre, umaasa na makikita ang kahit katiting na pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod at tumingin sa malayo. Sol, please, makinig ka naman. Ang mahinang sabi ni Andre. Ang boses ay puno ng pagod na tila siya pa ang biktima rito. Para sa atin din ito. Baon na tayo sa utang. Mawawala ang lahat. Ang bahay na ito. Ang pangalan natin. Isang sakripisyo lang ito para sa kinabukasan ng pamilya. Napaka-selfish mo naman kung hahayaan mong bumagsak ang lahat dahil lang sa isang bata. Selfish? Ang tanong ni Soledad ay halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ako pa ang selfish. Andre, 3 gabi akong hindi natutulog. Dugo ang nananahi para lang masiyahan ang nanay mo. Ibinigay ko ang lahat sa inyo. At ngayon, pati ang anak ko, kukunin niyo. Muling lumapit si Doña Amalia at dinuro si Soledad. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Soledad. Huwag mong kalilimutan yan. Ang bata, sa sinapupunan mo, ay may dugong Vasconcelos, kaya kami ang magdedesisyon kung ano ang nararapat sa kanya. At sa tingin ko, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Binalaling ng matanda ang tingin kay Bienvenido. Ang luatsu na kanina pa, tahimik na nagmamasid. Lawyer, itala mo ito. Ang aking manugang ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkabaliw dahil sa kanyang pagbubuntis. Hindi siya karapat-dapat na mag-alaga ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Hindi ako baliw. Andre, sabihin mo sa kanya, hindi ako baliw. Sinubukan ni Soledad na tumakbo patungo sa pintuan. Nais niyang lumayo sa imperyong ito na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa siya makalabas, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Andre sa kanyang braso. Ang lakas ng kanyang asawa ay hindi na para sa proteksyon, kundi para sa pagkakulong. Andre, bitawan mo ako. Parang awa mo na. Ang pagsusumamo niya habang pilit na kumakawala. Ngunit mas lalo lamang humigpit ang kapit nito. Sa isang sulok, nakita ni Soledad si Aling Tessie, ang matandang katulong sa bahay. Ang mga mata nito ay puno ng takot at lungkot. Tila may gustong sabihin ngunit hindi magawa. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata bago mabilis na yumuko ang matanda at naglakad palayo. Dalhin niyo siya sa itaas, ang utos ni Doña Amalia.
Huwag niyo siyang papayagang lumabas hanggang hindi siya kumakalma. Ayokong makita ng mga bisita ang kanyang hitsura. Kinaladkad ni Andre si Soledad paakyat ng hagdan. Sa bawat baitang, naramdaman ni Soledad ang pagkawala ng kanyang kalayaan. Ang gintong singsing sa kanyang daliri, na dati ay simbolo ng kanilang sumpaan, ay tila naging isang malamig at mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang balat. Wala na ang pag-ibig. Tila ba ang bawat pangako ay napalitan ng lason. Nang makarating sila sa maliit na silid sa itaas, marahas siyang binitiwan ni Andre. Hindi man lang siya tinulungang makatayo. Dito ka lang sa Soledad. Magpahinga ka at uminom ng gamot. Kapag maayos na ang lahat, maiintindihan mo rin kung bakit namin ito ginagawa. Ang huling sabi ni Andre bago siya tuluyang lumabas. Narinig ni Soledad ang tunog ng susi na pinihit sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagkandado ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa huling pag-asa sa kanyang puso. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na pumapasok sa maliit na bintana. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang pinupuno ng kanyang mahihinang hikbi. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang panatata ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panatata na hindi isinulat sa papel, kundi iginuhit sa kanyang puso gamit ang sariling dugo. Ang init sa loob ng silid arkatalan ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal kay Soledad. Walang ibang maririnig sa apat na sulok ng madilim na kwartong iyon, kundi ang kanyang sariling paghinga na gumagahol sa hangin. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang muka ay humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Pilit niyang kinapa ang kanyang bulsa, umaasang naroon pa ang kanyang cellphone upang humingi ng tulong. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang kagaslawan ng tela. Wala na ang kanyang tanging ugnayan sa labas ng mundong ito. Ninakaw na nila ang kanyang boses, pati na ang kanyang kakayahang sumigaw para sa katarungan. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malaking tiyan na tila naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal ni Andre, ang mga bulaklak, ang mga pangako, at ang matamis na ngiti ng lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Akala niya ay nakatagpo na siya ng tahanan. Iyon pala ay isang magandang bitag na ang kinititiran ay ginto, ngunit ang loob ay bulok. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang bawat galaw ng sanggol sa loob ay tila isang mensahe ng katapangan. Hindi kita ipamimigay, anak. Ang pabulong niyang panata sa gitna ng kadiliman. Kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang maging barya sa mga kamay nila. Lalaban si nanay. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nagsimulang magliyab tulad ng isang mitya sa gitna ng dilim. Nagkaroon ng bahagyang kaluskos sa labas ng pinto. Ang tunog ng susi na dahan-dahang pinihit ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Soledad. Akala niya ay babalik si Andre upang muling ituloy ang kanyang mga pananakot. Ngunit nang bumukas ang pinto, nang bahagya, ang anino ng isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Pumasok si Aling Tessie. Bitbit ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang amoy ng luya at bawang ay panandali ang nagbigay ng ginhawa sa nanginginig na kalamnan ni Soledad. Mabilis na lumapit ang matanda at maingat na inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Kumain ka, Soledad. Kailangan mo ng lakas para sa bata. Ang pabulong na sabi ni Aling Tessie. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto. Tila natatakot na baka may makakita sa kanya. Salamat, Aling Tessie. Bakit niyo ito ginagawa? Baka mapahamak kayo. Ang nangangambang tanong ni Soledad habang nanginginig na hinahawakan ng kutsara. Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang luma at malalim na sakit. Hindi ko kayang panoorin na mangyari sa iyo ang nangyari sa akin noon. Pero mag-iingat ka, Soledad. Hindi lang sina Doña Amalia ang dapat mong katakutan ngayon.
Napatigil si Soledad sa pagkain. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit pa ng lalo si Aling Tessie. Ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Nandito na si Isabela, ang dating kasintahan ni Andre. Siya ang gusto ni Doña Amalia para sa kanyang anak bago ka pa dumating. At naniniwala ang matanda na kapag nakuha nila ang anak mo, si Isabela na ang tatayong ina nito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Soledad. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng kilabot. Hindi lamang pala ang kanyang anak ang gustong kunin, kundi pati na ang kanyang lugar bilang asawa at ina. Bago pa man makasagot si Soledad, isang matining at mapang-uyam na tawa ng isang babae ang umalingaw-ngaw mula sa sulyap ng silya sa ibaba. Ang tunog ng tawang yon ay puno ng pagmamalaki at tagumpay. Tila isang hudyat na ang tunay na kalaban ay pumasok na sa loob ng kanilang kuta. Iyan siya, ang huling babala ni Aling Tessie bago mabilis na lumabas ng silid at muling ikinandado ang pinto. Naiwang mag-isa si Soledad. Ang malamig na hangin mula sa tawa ng estranghera ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sino si Isabela? At gaano kalalim ang hukay na inihahanda nila para sa kanya? Ang bawat pagtama ng matulis na takong sa sahig ng pasilyo ay tila isang tuka ng ibong mandaragit na unti-unting lumalapit sa kuta ni Soledad. Hindi na kailangan pang lumingon ng binalot ng takot na ina. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na amoy rosas at vanilla ay sapat na upang malaman niyang ang babaeng babago sa kanyang impyerno ay narito na. Sayang naman ang ganda mo, Soledad. Pero kahit anong tahi mo sa gown na yan, hinding-hindi ka magiging kahanay namin. Isang hamak na lalagyan ka lang naman, di ba? Ang boses ni Isabela ay malambing, ngunit may kalakip na lason. Pumasok siya sa silid, na tila siya ang tunay na may-ari ng mansyong yon. Suot ang isang pulang bestido na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis na kasing kinis ng porselana. Tumingin siya sa paligid ng silid-aklatan nang may pagkasuklam bago itinuon ang kanyang mga mata sa nanunuyong hitsura ni Soledad. Isabela, anong ginagawa mo rito? Halos paos ang boses ni Soledad. Pilit niyang itinago ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at mantsa ng karayom sa ilalim ng kanyang malaking tiyan. Ito na lamang ang tanging natitirang dignidad na mayroon siya. Ang protektahan ng kanyang sarili mula sa mapanghusgang mata ng babaeng dati ay minahal ng kanyang asawa. Tumawa si Isabela, isang tunog na walang bakas ng saya kundi puno ng pang-uuyam. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang baba ni Soledad. Pinipilit itong tumingin sa kanya. I'm just checking the merchandise, dear. Gusto ko lang makita kung anong klaseng babae ang pinatira ni Andre dito para lang magsilbing incubator ng tagapagmana ng mga Vasconcelos. Poor you. Akala mo ba mahal ka niya? Ginagamit ka lang nila para hindi sila tuluyang mabaon sa utang. Ang bawat salita ay tila isang karayom na ibinabaon ng malalim sa puso ni Soledad. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Hindi totoo yan. Asawa ko si Andre. Mahal niya ako. Asawa? Itinaas ni Isabela ang kanyang kaliwang kamay, kung saan kumikinang ang isang brilyanteng pulseras. He bought this for me last week, Soledad. Habang ikaw ay nagpapakapuyat sa pananahi ng gown ng biyenan mo, kami ni Andre ay nagdiriwang para sa aming muling pagsasama. You're just a distraction, a temporary solution to a permanent problem. Binitawan ni Isabela ang kanyang mukha na tila nadidirihan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, muli siyang lumingon. Don't get too attached to that baby. Paglabas niyan, ako na ang tatawagin niyang mama. At ikaw, babalik ka sa kung saan ka galing, sa putikan. Nang makaalis si Isabela, naiwan si Soledad na nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang puso
ay tila isang basag na baso na wala ng paraan upang mabuo pa. Ngunit ang mas masakit na sandali ay nang bumukas muli ang pinto pagkalipas ng ilang minuto. Pumasok si Andre. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Soledad. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto. Malayo ang distansya. Tila ba may nakahahawang sakit ang kanyang asawa. Ngunit sa bawat paghinga ni Soledad, nalalanghap niya ang pamilyar na amoy na nakakapit sa polo ni Andre. Ang amoy ng rosas at vanilla. Ang amoy ni Isabela. Andre. Ang pabulong na tawag ni Soledad. Ang kanyang tinig ay puno ng huling piraso ng pag-asa. Totoo ba? Totoo ba ang sinabi niya? Hindi sumagot si Andre. Sa halip, inilapag lang niya ang isang baso ng tubig sa mesa at mabilis na tumalikod. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang kumpirmasyon ng lahat ng kinatatakutan ni Soledad. Habang dahan-dahang isinasara ni Andre ang pinto, tanging ang tunog ng pag-ikot ng susi sa labas ang muling narinig sa silid. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Soledad na hindi lang ang pinto ang nakasara. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng binalot ng kadiliman at ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, mayroon pa bang halaga ang mabuhay kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng lahat ay siya ring unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa? Uminom ka na, Soledad. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo para ito sa ikabubuti mo at ng bata. Ang boses ni Attorney Bienvenido ay malamig at walang emosyon, kasing talim ng mga dokumentong madalas niyang hawakan. Inilahad niya ang isang maliit na puting tableta sa kanyang palad. Habang sa kabilang kamay ay hawak ang isang baso ng tubig na tila nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Tumingin si Soledad sa gamot, pagkatapos ay sa mukha ng abogado. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi ito gamot para sa kanyang kalusugan. Ito ay lason para sa kanyang katinuan. Nais nilang gawin siyang tulala, isang inang walang laban, upang mas madali nilang makuha ang kanyang anak at itapon siya sa isang institusyon kapag tapos na ang kanilang pakinabang. Ayoko, pabulong na sagot ni Soledad. Pilit na iniiwas ang kanyang mukha. Alam kong hindi yan bitamina. Gusto niyo akong baliwin. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. Soledad, huwag kang maging matigas ang ulo. Kung hindi mo ito iinumin ng kusa, mapipilitan kaming gamitan ka ng dahas. Isipin mo ang bata. Ang irony ng kanyang mga salita ay tila isang sampal sa mukha ni Soledad. Isipin ang bata? Sila ang mga taong nagbenta sa kanyang anak at ngayon ay ginagamit pa nila itong dahilan upang saktan siya. Naramdaman ni Soledad ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Tessie upang maglinis. Nagtama ang kanilang mga mata, isang mabilis at makahulugang tingin. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng lihim na usapan ang kanilang mga kaluluwa. Ako na po ang magpapainom sa kanya, attorney. Malumanay na sabi ni Aling Tessie habang kinukuha ang baso. Masyado lang po siyang natatakot sa inyo. Nang tumalikod ang abogado upang sumagot sa kanyang nagriring na cellphone, mabilis na isinubo ni Soledad ang tableta, ngunit itinago ito sa ilalim ng kanyang dila. Uminom siya ng tubig nang may kasamang tunog ng paglunok. Sapat na upang maniwala ang lalaki. Nang masiguro ni Bienvenido na naidiri na ang gamot, muli siyang lumapit upang kunin ang baso. Ngunit sa kanyang pagyuko, ang suot na kwintas ni Soledad, isang lumang ginto na may kakaibang ukit ng isang agila at rosas, ay lumawit mula sa kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Bienvenido. Natigilan siya. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa gitna ng kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay na kukuha sana ng baso ay nanatiling nakabitin sa hangin, nanginginig ng bahagya.
Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Ang tanong ng abogado. Ang boses ay hindi na malamig, kundi puno ng pagkabigla at tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Bago pa makasagot si Soledad, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot na tagumpay. May hawak siyang isang folder na asul. Ang mga papel sa loob ay tila naglalaman ng huling hatol sa buhay ni Soledad. Wala nang kwintas-kwintas pa, bienvenido. Ang mga autoridad na deklara ng matanda. Narito na ang pirma ng doktor. Ayon sa record na ito, si Soledad ay opisyal nang idineklara na may matinding psychosis. Wala na siyang karapatan sa sarili niyang buhay, lalo na sa batang nasa loob niya. Ngumiti si Doña Amalia kay Soledad, isang nangiting kasing lamig ng kamatayan. Tapos na ang laro, Soledad. Mula sa araw na ito, isa ka na lamang anino sa bahay na ito. Isang baliw na walang nakikinig. Naramdaman ni Soledad ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Habang nakatitig sa asul na folder, tanging ang isang katanungan ang naiiwan sa kanyang isipan. Kasing talim ng isang karayom na pumasok sa kanyang puso. Paano mo mapapatunayang gising ka kung ang buong mundo ay nakahanda ng ipikit ang iyong mga mata? Ang bawat paghinga ni Soledad ay tila paglunok ng bubog. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong nangako ng proteksyon sa kanya ang siya ring nagkulong sa kanya sa impyernong ito. Sa labas ng maliit na bintana ng silid at tubiling, ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Tila ayaw saksihan ang desperadong hakbang na gagawin ng isang inang sugatan. Ito na ang gabi ng National Charity Gala. Mula sa ibaba, naririnig ni Soledad ang abalang paghahanda, ang kalansing ng mga kubyertos, ang marangyang musika na sinusubukan ng mga musikero, at ang boses ni Doña Amalia na nagbibigay ng mga utos na tila isang reyna. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ng kanyang mga gwardiya ay panandaliang maliligaw. Dahan-dahang lumapit si Soledad sa bintana na matagal na niyang kinalawang ang trangka. Gamit ang maliit na kutsara na itinago niya mula sa kanyang pagkain, pilit niyang tinuatad ang pagitan ng kahoy at bakal. Ang bawat galaw niya ay may kasamang matinding kirot sa kanyang balakang. Ang 7 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila nararamdaman ang tensyon. Ang bawat sipa nito ay tila isang paalala na wala na silang oras. Biglang, isang amoy ng sunog ang nagsimulang gumapang sa ilalim ng pinto. Kasunod nito ang malakas na kalampag ng mga kagamitan sa kusina at ang nagkakagulong boses ng mga katulong. Sunog! Ang kusina, nasusunog. Ang sigaw na narinig mula sa pasilyo. Alam ni Soledad na ito na ang hudyat ni Aling Tessie. Ang matanda ay nilihis ang atensyon ng lahat para sa kanya. Salamat, Nanay Tessie, pabulong niyang sabi habang ang luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Sa wakas, bumigay ang trangka. Ang tunog ng pagbukas ng bintana ay nalunod sa ingay ng mga sirena at sigawan sa ibaba. Maingat na lumabas si Soledad sa makitid na pasimano. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinansin. Gumapang siya sa madilim at masikip na daanan ng ventilation duct. Ang bawat pagkiskis ng kanyang balat sa malamig na bakal ay nag-iiwan ng gasgas, ngunit ang takot na mawala ang kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Nang makarating siya sa dulo ng duct na bumubukas sa gilid ng hagdanan ng mga katulong, mabilis siyang bumaba. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang bawat hakbang sa malamig na semento ay nagpapadama sa kanya ng kalayaan na abot kamay na sana. Ngunit sa huling baitang isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Saan mo akalaing pupunta, Soledad? Ang boses ni Andre ay garalgal, amoy alak, at puno ng puot. Nakatayo siya doon,
Ang kanyang polo ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Soledad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na balat ng asawa. Andre, bitawan mo ako. Utang na loob, let us go. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Ang pagsusumamo ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Gusto niyo kaming ibenta, Andre. Paano mo nasisikmurang gawin ito sa sarili mong dugo at laman? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Andre. Dugo at laman? You're just a tool, Soledad. Isang paraan para mabayaran ang mga utang ko. At sa tingin mo ba hahayaan kitang makatakas pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Mama para sa dokumentong yon? Sa gitna ng kanilang pagbubuno, napansin ni Andre ang kwintas na lumabas mula sa punit na damit ni Soledad. Ang gintong agila na may rosas ay kumislap sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Andre, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa galit na may itinatago pa ang kanyang asawa na hindi nila alam. Ito ba? Ito ba ang iniingatan mo? Ang sigaw niya habang marahas na hinahablot ang kwintas mula sa leeg ni Soledad. Ang kadena ay pumatid sa balat ni Soledad, nag-iiwan ng isang mahabang pulang marka na tila isang sugat ng pagtataksil. Wag! Andre, ibalik mo sa akin yan. Iyan na lang ang tanging alaala ko sa nanay ko. Ang pagtangis ni Soledad habang pilit na inaabot ang alahas. Ngunit mas lalong humigpit ang hawak ni Andre sa kanyang balikat. Itinulak niya si Soledad palapit sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay kasing tingin din ng isang demonyo. Wala ka ng pag-aari, Soledad. Pati ang buhay mo, pag-aari na namin. Mula sa kinalalagyan nila sa madilim na pasilyo, naririnig ni Soledad ang marangyang himig ng mga biolin na umaakyat mula sa engranding bulwagan sa ibaba. Ang bawat nota ay tila isang mariing sampal sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa ibaba, ang mga hiyas ay nagniningning, ang mga tawa ay busog sa kasinungalingan, at ang bango ng mga mamahaling alak ay humahalimuyak. Ngunit dito sa itaas, ang tanging amoy na nanunuot sa ilong ni Soledad ay ang amoy ng alak mula sa hininga ni Andre at ang malansang amoy ng sarili niyang dugo mula sa sugat sa kanyang leeg. Andre, parang awa mo na. Ang anak natin. Ang paos na pagsusumamo ni Soledad habang pilit na inaabot ang kanyang kwintas na hawak ng asawa. Ang kanyang boses ay nalulunod sa malakas na palakpakan ng mga bisita sa ibaba para sa isang talumpati tungkol sa kawanggawa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Andre. Kawanggawa? Yan ang ginagawa namin para sa iyo, Soledad. Binigyan ka namin ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito at ito ang igaganti mo. Ang hiyain kami sa harap ng lahat. Marahas niyang itinulak si Soledad palayo. Dahilan upang tumama ang balakang ng babae sa matigas na gilid ng pasimano ng hagdan. Napadaing si Soledad sa tindi ng sakit na gumuhit mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang puson. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay muling sumipa ng malakas, tila nakikidalamhati sa paghihirap ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Soledad ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang tubig na nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay sumusuko na sa tindi ng stress at takot. Mula sa tuktok ng hagdanan, lumitaw ang anino ni Doña Amalia. Ang kanyang gown na gawa sa pinakamahusay na seda ay tila isang baluti ng kasamaan. Andre, tapusin mo na ito. Kailangan nating bumaba. Ang mga bilyonaryo at politiko ay naghihintay sa atin. Huwag mong hayaang sirain ng babaeng yan. Ang gabing ito, tumingin si Soledad sa kanyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nagniningas na puot. Nakita niya sa tabi ng plorera ang isang maliit na shard
mula sa nabasag na baso kanina. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ito at marahas na inihiwas sa tali na nakakabit sa kanyang mga kamay na kanina pa pinipigilan ang kanyang pagtakas. Ang talim ng bubog ay humiwa sa kanyang balat, ngunit ang sakit ay nagsilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Sa bawat patak ng kanyang dugo, tila nabubura ang lahat ng utang na loob na ipinupukol sa kanya. Hindi niyo ako matatapos dito, ang mahinahong sabi ni Soledad. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Amalia. Isang tingin na nagpatahimik sa matanda sa isang sandali. Habang abala sina Andre at Amalia sa pag-aayos ng kanilang mga sarili para sa kanilang grand entrance sa ibaba, mabilis na tumayo si Soledad. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kirot. Ang kanyang tiyan ay naninigas sa bawat segundong lumilipas, ngunit ang kanyang layunin ay maliwanag. Kung nais nilang maging perpekto ang gabing ito, ibibigay niya sa kanila ang isang palabas na hindi nila malilimutan. Dinala ni Soledad ang kanyang sugatang katawan patungo sa pinto ng main ballroom. Ang liwanag mula sa loob ay nagsisimulang tumagos sa ilalim ng pinto. Naririnig niya ang boses ng MC na ipinapakilala ang pamilya Vasconcelos bilang huwaran ng pagmamahalan at katapatan. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga braso, marahas na itinulak ni Soledad ang malaking pinto ng bulwagan. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay naging hudyat ng paghinto ng musika at ng bawat pag-uusap sa loob ng silid. Doon, sa gitna ng marangyang liwanag, nakatayo si Soledad. Duguan ang mga kamay, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang punit-punit na damit na tahi sa sarili niyang dugo ay nagsilbing saksi sa kanilang kalupitan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, kasama na ang mga kamera ng media na kanina pa naghihintay ng balita. "Dakpin ang baliw na yan! Huwag niyo siyang hayaang sirain ang ating dangal." Ang bulyaw ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinuputo lang nakabibinging katahimikan na bumalot sa bawat panauhin. Sa gitna ng nagniningning na chandelier at mga taong nakasuot ng seda at brilyante, nakatayo si Soledad na tila isang buhay na bangungot. Ang kanyang mga paa ay duguang humahakbang sa malambot na alpombra, nag-iiwan ng pulang mantsa sa bawat dako. Ang gown na isinuot ni Doña Amalia, ang gown na binuo ni Soledad sa pamamagitan ng kanyang puyat at duguang mga daliri, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang masakit na paalala ng kanyang walang saysay na sakripisyo. "Pasensya na po, mga mahal naming panauhin," mabilis na dugtong ni Doña Amalia habang pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera ng media. "Ang aking manugang ay kasalukuyang dumaranas ng matinding psychosis dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. Nakatakas siya sa kanyang silid kung saan siya ay ginagamot." Narinig ni Soledad ang bulong-bulungan ng mga tao. Baliw pala siya? Kawawa naman ang pamilya Vasconcelos. May ganito silang pasanin. Ang bawat salita ng panghuhusga ay tila mga palasong tumatama sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang katotohanan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong dugo at pait. Bago pa man makalapit ang mga gwardya, mabilis siyang nilapitan ni Andre. Ang kanyang asawa ay hindi nagpakita ng kahit anong awa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit at kahihiyan. Marahas niyang hinawakan ang balikat ni Soledad at pilit na kinaladkad patungo sa gilid ng hagdanan, malayo sa paningin ng karamihan. "Sinira mo ang lahat, Soledad. Wala ka talagang utang na loob." Ang pabulong na sigaw ni Andre nang makarating sila sa tuktok ng hagdanan ng mezzanine. Ang kanyang hininga na amoy alak ay sumasampal sa mukha ni Soledad. "Andre, ang bata, nasasaktan ako." Ang tanging naisambit ni Soledad habang pilit na kumakapit sa pasimano. Ang kanyang tiyan ay tila binabarena ng sakit at ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. "Wala akong pakialam.
Sa gitna ng kanyang kalasingan at desperasyon na protektahan ang kanyang pangalan, marahas na itinulak ni Andre ang dibdib ni Soledad. Ang lahat ay tila tumigil sa isang sandali. Naramdaman ni Soledad ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa hangin, ngunit wala siyang nakapitan. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng marahas, pagulong-gulong sa matitigas na baitang ng hagdanan. Ang bawat pagtama ng kanyang likod at tiyan sa marmol ay nagbibigay ng tunog ng pagkawasak, hindi lang ng buto, kundi ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Huminto ang kanyang pagbulusok sa pinakaibaba ng hagdanan. Nakadapa si Soledad. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa malamig na sahig. Doon, sa ilalim ng kanyang katawan, ang maputing lace ng kanyang suot ay dahan-dahang kinukulayan ng malapot at matingkad na pula. Ang dugo ay tila isang ilog na kumakawala mula sa kanyang sinapupunan. Dumadaloy patungo sa mga paa ng kanyang mga kaaway. Mula sa itaas, nakita ni Soledad ang malamig na anino ni Doña Amalia na nakatitig sa kanya. Walang takot, walang pagsisisi, tila ba isa lamang itong kalat na kailangang linisin. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay, naramdaman ni Soledad ang isang huling sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang mahinang sipa na tila isang paalam. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mamatay sa ilalim ng mga paa ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay, habang ang aking anak ay unti-unting nawawala sa gitna ng sarili kong dugo. Huwag ninyong hayaang mamatay ang bata. Kailangan natin ang sanggol na yan para sa kasunduan. Kahit ano ang mangyari, iligtas nyo ang bata. Ang tinig ni Doña Amalia ay hindi puno ng pag-aalala, kundi ng gahaman at desperasyon. Habang nakahandusay si Soledad sa paanan ng hagdan, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na kalkulasyon ng kanyang biyenan. Hindi ang kanyang buhay ang mahalaga, kundi ang produkto sa loob ng kanyang sinapupunan na magsisilbing pambayad utang. Sa gitna ng malalabo at umiikot na liwanag mula sa mga chandelier, nakita ni Soledad ang puting lace ng kanyang gown na dahan-dahang nagiging matingkad na pula. Ang bawat hibla ng tela na itinahi niya ng may pag-asa ay tila sinisip-sip ang kanyang sariling buhay. Ang init ng malapot na likido sa pagitan ng kanyang mga binti ay kabaligtaran ng nakapangingilabot na lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang bawat pagsubok na huminga ay tila paghigop ng libu-libong maliliit na karayom. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang mga sapatos ng mga panauhin, mga mamahaling balat at sutla na umiiwas sa mantsa ng kanyang dugo. Tila ba siya ay isang maruming bagay na hindi dapat masagi. Tumawag kayo ng ambulansya! Ngayon din! Isang boses ang bumasag sa katusuhan ng paligid. Si Aling Tessie. Ang matanda ay mabilis na lumuhod sa tabi ni Soledad. Hindi inalintana ang dugo na dumidikit sa kanyang uniforme. Naramdaman ni Soledad ang magaspang ngunit mainit na kamay ng matanda na humahawak sa kanyang pisngi. Lumaban ka, Soledad. Anak, huwag kang pipikit. Ang pagtangis ni Aling Tessie. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Soledad, humahalo sa pawis at dugo. Ang ingay ng bulwagan ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging ugong, hanggang sa ang lahat ay naging isang malamig na katahimikan. Ang sumunod na naramdaman ni Soledad ay ang matitigas na kamay ng mga paramedic na nagbubuhat sa kanya at ang malamyos ngunit malungkot na tunog ng gulong ng stretcher na tumatakbo sa mahabang pasilyo ng ospital. Sa loob ng puting silid ng emergency room, ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang diwa. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng mga makina sa kanyang paligid, isang regular at mekanikal na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kanya. Ang mga boses ng mga doktor
ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malayo at hindi maintindihan. Kritikal ang pasyente, masyadong maraming dugo ang nawala. Kailangan nating unahin ang kaligtasan ng ina. Ang sigaw ng isang doktor, ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, pilit na iminulat ni Soledad ang kanyang mga mata. Nakita niya sa labas ng salamin na pinto ang anino ni Doña Amalia na nakikipag-usap sa isang nurse. Pilit na kinukuha ang kontrol sa kanyang medical records. Ang kasamaan ay hindi natutulog. Kahit sa harap ng kamatayan, naramdaman ni Soledad ang isang mahinang tibok mula sa kanyang tiyan. Napakabagal, napakahina. Isang sipa na tila isang huling paalam. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Kung mawawala ang kanyang anak, mawawala na rin ang dahilan ng kanyang paghinga. Biglang bumukas ang malaking pinto ng silya sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos na tumatama sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may tindig na kasing tatag ng isang bundok ang lumakad papasok. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa hangin ng ospital, mula sa desperasyon patungo sa isang nakapangingilabot na kapangyarihan. Tumingin ang lalaki sa gawin ni Soledad, at sa likod ng kanyang matatalim na mata ay may isang lihim na sakit na matagal nang kinimkim. Sino ang lalaking ito na nagawang patahimikin ang takot ni Doña Amalia sa isang tingin lamang? At sapat ba ang kanyang pagdating upang sagipin ang dalawang buhay na unti-unting nilalamon ng dilim? Iligtas ninyo ang bata. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa babaeng iyan. Basta siguraduhin ninyong buhay ang tagapagmana ng mga Vasconcelos. Ang boses ni Doña Amalia ay umaling-awngaw sa malamig na pasilyo ng ospital, kasing talim ng hanging dala ng aircon na humahalik sa balat. Wala siyang bakas ng pag-aalala para sa manugang na nakikipagbuno sa kamatayan. Para sa kanya, si Soledad ay isang sirang lalagyan na lamang na tapos na ang tungkulin. Sa kabilang panig ng makapal na salamin ng intensive care unit, nakahiga si Soledad sa gitna ng kaputian na tila naging kabaong na ng kanyang mga pangarap. Ang bawat mahinang paghinga niya ay sinusundan ng mekanikal na tunog ng makinang nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kulay dahil sa mga sinulid, ngayon ay kasing puti na ng mga kumot na nakabalot sa kanya. Nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang bawat patak ng dugong nawala sa kanya sa hagdanan ng mga Vasconcelos ay ang huling init ng kanyang pag-asa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang protektahan ang kanyang sinapupunan mula sa mga sakim na kamay ng kanyang biyenan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nakabaon sa isang malalim at madilim na hukay. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mahinang tibok ng puso na tila isang kandilang nauubusan na ng mitya sa gitna ng malakas na hangin. Mama, tama na. Maraming nakakarinig sa'yo. Ang mahinang saway ni Andre, ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan. Nakatayo siya sa isang sulok, hindi makatingin sa dugo ang asawa. Tila ba ang sariling kahihihiyan ay mas mabigat pa kaysa sa buhay ni Soledad. Huwag mo akong diktahan, Andre. Ang perang kailangan natin ay nakasalalay sa batang yan. Ang bulyaw muli ni Amalia. Ngunit ang kasakiman ng matanda ay biglang naputol ng ang malaking pinto sa dulo ng pasilyo ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga dekalidad na sapatos sa makintab na sahig ay naghatid ng isang uri ng katahimikan na nakabibingi. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong at unipormado ang humawi. At sa gitna nila ay lumitaw ang isang figura na tila nagdala ng dambuhalang bagyo sa loob ng payapang ospital. Si Don Octavio Ferraz. Ang kanyang mukha ay inukit ng panahon at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng puot na kayang magpabagsak ng isang imperyo. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang kwintas
na may ukit ng agila at rosas, ang alahas, na ibinigay ni Aling Tessie sa kanya ilang minuto lamang ang nakalilipas. Sino ka para diktahan ang kapalaran ng aking apo at ng aking anak? Ang tanong ni Don Octavio, ang boses ay mababa ngunit sapat na upang manginig ang tuhod ni Andre. Namutla si Doña Amalia, ang kanyang dating mayabang na tindig ay tila biglang naliit sa harap ng bilyonaryong alam ng buong Pilipinas na walang sinasanto. Don Octavio, anong ibig ninyong sabihin? Ang babaeng iyan ay isang hamak na mananahi lamang. Lumapit si Don Octavio. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Tumigil siya sa harap ni Amalia. Sapat na malapit upang maramdaman ng matanda ang nakapapapasong init ng kanyang galit. Ang babaeng tinatawag mong hamak ay ang tanging anak ng babaeng minahal ko higit sa aking buhay. At bawat latay, bawat patak ng dugo na kinuha ninyo sa kanya ay babayaran ninyo ng higit pa sa inyong mga ari-arian. Binaling ni Octavio ang kanyang tingin sa salamin ng ICU. Nakita niya ang kanyang anak na si Soledad, ang anak na matagal niyang hinanap, ang anak na nagtataglay ng mga mata ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang puso ay tila piniga nang makita ang mga tubo at aparatong nakakabit dito. Dahan-dahan niyang itinampal ang kanyang palad sa salamin, tila ba nais niyang abutin ang kamay ni Soledad sa kabilang panig. Andito na ako, Soledad. Hindi na nila kayo masasaktan muli. Sa loob ng silid, sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, tila naramdaman ni Soledad ang isang kakaibang init na bumalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Isang pakiramdam ng pag-iingat na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit habang ang makapangyarihang ama ay nakatayo sa labas, ang monitor ng puso ni Soledad ay biglang naglabas ng isang mahaba at diretso na tunog. Ang linyang berde na dati ay may mga bundok ng buhay ay naging isang patag na disyerto. Sapat ba ang pagdating ng isang hari upang bawiin ang kanyang prinsesa mula sa mga bisig ng kamatayan? O huli na ang lahat para sa isang hiling na patawad? Ang mahaba at matinis na tunog mula sa monitor ng puso ay tila isang tuka ng ibon na tumitistis sa huling hibla ng pag-asa sa loob ng silid. Ang bawat doktor at nurse ay nagmamadali. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa hangin habang ang tunog ng mga kagamitang medikal na tumatama sa metal na tray ay nagbibigay ng kakaibang kaba. I charge ang defibrillator. Muli, sa 200 joules. Ang utos ng punong doktor. Ang katawan ni Soledad ay marahas na pumatik mula sa kama sa bawat daloy ng kuryente, tila isang puppet na pilit binibigyan ng buhay ng isang hindi nakikitang manghahabi. Sa labas ng salamin, nakasandal ang noo ni Don Octavio. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat pagpatik ng katawan ng kanyang anak ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang sariling konsensya. Sa likuran niya, sina Andre at Doña Amalia ay nakatayo na tila mga estatwang bato. Ang matanda ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na ang kanyang tanging alas ay tuluyan ng pumanaw. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, ang matulis na tunog ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang mahina, mabagal, ngunit regular na ritmo. Ang munting bundok sa monitor ay muling gumalaw. Buhay siya. Buhay sila. Lumipas ang ilang araw bago dahan-dahang iminulat ni Soledad ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa kanya. Kasunod ang mukha ng isang lalaking may uban at matatalim na mata na ngayon ay basang-basa ng luha. Soledad, anak. Ang pabulong na tawag ni Don Octavio habang maingat na hinahawakan ang kamay ng anak. Hindi agad nakapagsalita si Soledad. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga sugat mula sa pananahi ay dahan-dahan nang natutuyo.
Ngunit ang mga galos sa kanyang kaluluwa ay sariwa pa rin. Lumingon siya at nakita ang kanyang sanggol sa isang maliit na crib sa tabi niya. Mahimbing na natutulog, walang malay sa unos na kanilang pinagdaanan. Gusto mo ba silang wasakin, anak? Ang tanong ni Don Octavio, ang boses ay puno ng puot. Isang salita mo lang at sisiguraduhin kong wala nang matitirang bato sa pangalan ng mga Vasconcelos. Ipaparanas ko sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa iyo. Huminga ng malalim si Soledad. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang malawak na langit. Naalala niya ang bawat hapdi ng karayom, ang bawat sampal ni Amalia at ang malamig na pagtalikod ni Andre. Naramdaman niya ang galit, oo. Ngunit naramdaman din niya ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang taong wala nang kailangang patunayan sa mga taong walang halaga. Hindi, Papa. Ang mahinahong sagot ni Soledad. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may tibay na kasing tatag ng asero. Huwag nating gamitin ang inyong kapangyarihan para sa karahasan. Gusto kong makita nila ang sarili nilang pagkawasak sa pamamagitan ng sarili nilang kasakiman. Gagamitin ko ang batas. Gagamitin ko ang katotohanan. Pinaupo ni Soledad ang kanyang sarili. Kahit na kumikirot pa ang kanyang katawan, kinuha niya ang isang gunting mula sa mesa sa tabi ng kama. Sa harap ng kanyang ama, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng kanyang pagiging biktima. Mula ngayon, wala nang Soledad na alipin ng utang na loob. Ang panata niya, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Vasconcelos, ang katahimikan ay bumasag nang dumating ang isang formal na sulat mula sa pinakamataas na korte. Si Doña Amalia ay napaupo sa kanyang silya habang binabasa ang demanda para sa child trafficking at grave physical injuries. Ngunit may isang bagay na mas lalong nagpakaba sa kanila. Nasaan si Bienvenido? Ang nanginginig na tanong ni Andre. Ang kanilang tapat na abogado, ang tanging nakakaalam ng lahat ng kanilang lihim na dokumento, ay biglang naglaho na parang bula. Bitbit ang mga orihinal na kontrata na sana ay magliligtas sa kanila. Hindi ito maaari. Andre, gawin mo ang lahat para patahimikin ang mga pahayagang yan. Ang ating pangalan ay hindi dapat mabahiran ng ganitong uri ng dumi. Ang sigaw ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga katulong na nagmamadaling sumunod sa kanyang utos. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Vasconcelos, na dati ay puno ng buhay at kintab, ngayon ay tila binabalot ng isang nakabibinging katahimikan at alikabok. Ang mga mamahaling chandelier ay tila nawalan na ng ningning, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng papalapit na pagkabulok. Sa labas ng malaking gate, ang tunog ng mga kamera at ang walang tigil na pagtatanong ng mga reporter ay tila mga huni ng mga buwitreng naghihintay sa isang bangkay. Ang balita tungkol sa tangkang pagbebenta sa isang sanggol at ang bauhan na ginawa kay Soledad ay naging mitsa ng isang malaking sunog sa buong Maynila. Ang mga dating kaibigan ni Amalia sa Alta Sociedad, ang mga taong dati ay nakikipag-unahan na mahalikan ang kanyang kamay, ngayon ay hindi man lang sumasagot sa kanyang mga tawag. Wala na, Mama. Wala na tayong magagawa. Ang mahinang tugon ni Andre. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Hawak niya ang isang bote ng alak, ang tanging bagay na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang katotohanan. Ang mga investor, isa-isa nang nag-pull out. Ang bangko, kinuha na ang ating mga assets. Bukas ay kailangan na nating lisanin ang bahay na ito. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok si Isabela. Suot ang kanyang mamahaling trench coat at bitbit ang kanyang mga maleta. Wala na ang tamis sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong handa. Nang lumikas
mula sa lumulubog na barko. Aalis ka na rin ba, Isabela? Akala ko ba ay mahal mo ang anak ko? Ang tanong ni Amalia. Ang boses ay puno ng pait. Tumawa si Isabela. Isang tunog na kasing talim ng basag na bote. Mahal? Doña Amalia. Ang minahal ko ay ang yaman at ang kapangyarihan ng mga Vasconcelos. Ngayong wala na kayong kahit 5, anong gagawin ko rito? Mananatili ba ako para mabulok kasama niyo sa kulungan? Hindi ako tanga. Lumingon siya kay Andre ng may pagkadiri. At ikaw, Andre? Akala ko ay may bayag ka. Yun pala ay isa ka lang tuta ng nanay mo. Hindi ko akalain na ang isang hamak na solidad ay may mas malaking tapang kaysa sa inyong dalawa. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto sa pag-alis ni Isabela ay tila ang huling hatol sa pamilya Vasconcelos. Nanatiling nakatayo si Doña Amalia sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang sariling larawan sa dingding. Ang reynang dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngayon ay isa na lamang matandang babaeng iniwan ng lahat dahil sa sarili niyang kasamaan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang pribadong suite sa pinakamahal na ospital, nakatayo si Soledad sa harap ng bintana. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay bahagyang hinahaplos ng hangin mula sa aircon. Hawak niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa likuran. Inilapag ni Don Octavio ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Handa na ang lahat, Soledad. Ang mga dokumentong ibinigay ni Bienvenido ay sapat na para masiguradong hindi na sila makakalabas pa ng rehas. Gusto mo bang naroon ka sa pagbasa ng hatol? Tumingin si Soledad sa kanyang anak, pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi puno ng paghihiganti, kundi ng kalayaan. Gusto kong matapos na ito, Papa. Pero hindi dahil gusto ko silang makitang nagdurusa. Gusto kong matapos ito para ang anak ko ay lumaki sa isang mundong may katarungan. Gusto kong malaman nila na ang ren na itinahi ko noon ay hindi sumisimbolo ng aking pagkaalipin, kundi ng tibay ng aking paninindigan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa telepono ni Don Octavio. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng kilabot. Don Octavio, si Attorney Bienvenido, natagpuan po siya. Ang kaba sa boses ng tumawag ay nagpabago sa aura ng silid. Mayroon pa bang huling alas ang pamilya Vasconcelos na hindi pa nila nailalabas? O ito na ang simula ng isang mas malalim pang lihim na nakatago sa ilalim ng kanilang pagkawasak? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Soledad. Ginawa ko lang ang nararapat para sa ating lahat. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Ang mga salitang yon ni Andre na binigkas niya sa loob ng malamig na pasilyo ng korte ay tila isang huling hininga ng isang mamamatay taong pilit na nananakal pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi na bumaon sa puso ni Soledad. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang kawayan sa gitna ng unos, habang ang kanyang ama ay nakatayo sa kanyang tabi na tila isang matibay na pader. Ang amoy ng luma at selyadong mga papel sa loob ng courtroom ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon na nagbibigay ng isang uri ng bigat na halos hindi makahinga ang sinuman. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Amalia. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tila isang bulok na prutas na pilit pa ring binabalutan ng makinis na balat. Ang kanyang mga mata, na dati ay nagniningning sa kapangyarihan, ngayon ay puno ng takot na pilit itinatago ng kanyang kapalaluan. Ang tunog ng kahoy na tumama sa mesa ay nagpatahimik sa buong silid, hudyat na magsisimula na ang huling yugto ng kanilang pagtutuos. Pumasok si Attorney Bienvenido. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Hindi siya pinaslang, ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila mas matindi pa
kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ipinapakita ko sa korte ang orihinal na kontrata, ang mahinang pahayag ni Bienvenido. Ang kontratang nagpapatunay na ang pamilya Vasconcelos ay may intensyong ibenta ang sanggol ni Soledad bago pa man ito isilang. At narito rin ang mga record ng mga nakaraang transaksyon ni Doña Amalia. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao sa loob ng silid. Lumingon si Soledad kay Aling Tessie na nakaupo sa likuran. Ang matanda ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang naririnig ang katotohanan tungkol sa sarili niyang anak na nawala sa mga kamay ni Amalia ilang dekada na ang nakalilipas. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang tahi na nagdurugtong sa mga sugat ng nakaraan. Naramdaman ni Soledad ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga peklat mula sa pananahi ng gown ay naroon pa rin, maliit at maputi. Ang mga peklat na ito ang kanyang medalya. Bawat tusok ng karayom noon ay naging sandata niya ngayon. Wala kayong ebidensya. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Ang sigaw ni Doña Amalia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Tumayo siya. Ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro kay Soledad. Ikaw ang nagbayad sa kanya para sirain kami. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Ngunit ang katahimikan ni Soledad ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. Walang galit. Wala ring awa. Ang tanging utang ko sa inyo, Doña Amalia, ang mahinahong sabi ni Soledad. Ang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ay ang pagpapakita sa akin kung gaano katatag ang isang ina kapag ang kanyang anak na ang nakataya. Salamat sa inyo. Dahil sa gitna ng inyong kadiliman, nahanap ko ang sarili kong liwanag. Nang muling tumama ang kahoy na martilyo sa mesa, tila gumuho ang buong mundo para sa mga Vasconcelos. Ang hatol ay hindi lamang para sa pagkakulong. Ito ay ang tuluyang pagbura sa kanilang dangal na higit nilang pinapahalagahan kaysa sa buhay ng tao. Habang inilalabas sina Andre at Amalia mula sa silid, nakita ni Soledad si Andre na muling lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Soledad ang pagsisisi sa mga mata nito, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng selda ay nagsimula nang magsara bago pa man ito tuluyang mailak. Lumingon si Soledad sa kanyang ama, na ngayon ay nakangiti ng may pagmamalaki. Ngunit bago sila makalabas ng korte, isang nurse mula sa ospital ang humahangos na lumapit sa kanila. Bitbit ang isang balita na magpapabago muli sa pintig ng kanilang mga puso. Don Octavio, si Soledad, ang mga resulta ng huling test ng sanggol. Ang kaba ay muling bumalik sa dibdib ni Soledad. Mayroon pa bang huling hamon ang tadhana sa kanila? O ito na ang huling piraso ng milagro na kanilang hinihintay? Ligtas ang bata, Soledad. Ang lahat ng pagsusuring ginawa namin ay nagpapatunay na wala siyang tinamong permanenteng pinsala mula sa aksidente. Siya ay isang maliit na mandirigma. Ang boses ng nurse ay tila isang awit ng mga anghel na nagpabagsak sa huling kuta ng takot sa puso ni Soledad. Napasandal siya sa balikat ng kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay kasing tamis ng ulan matapos ang isang mahabang tagtuyot. Ang bawat mabigat na hininga na pinakawalan niya ay tila naglalabas ng lahat ng laso na itinanim ng mga Vasconcelos sa kanyang pagkatao. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang mula sa bintana. Hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng crib. Ang tunog ng regular na paghinga ng bata ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Soledad sa buong buhay niya. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang palakpakan sa gala. Mas matunog kaysa sa anumang hatol ng korte. Salamat, Panginoon. Salamat.
Ang pabulong na dasal ni Soledad habang maingat na hinahawakan ang maliit na daliri ng kanyang anak. Ang pakiramdam ng maliit na kamay na pilit na kumakapit sa kanyang daliri ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman ni Don Octavio. Lumapit si Aling Tessie, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan, ngunit naroon pa rin ang bakas ng mga pinagdaan ng hirap. Tapos na ang gabi, Soledad. Maliwanag na ang umaga para sa inyong dalawa. Tumingin si Soledad sa kanyang ama. Papa, ayoko na rito sa Maynila. Ang bawat sulok ng lungsod na ito ay nagpapaalala sa akin ng dugong dumanak sa hagdanang iyon. Gusto kong dalhin ang anak ko sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig niya ay ang hampas ng alon at ang huni ng mga ibon. Tumango si Don Octavio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Saan mo man gustong pumunta, anak, susunod ako. Ang Palawan ay naghihintay sa atin. Doon sa bayan ng iyong ina, magsisimula tayo muli. Walang Vasconcelos, walang kasinungalingan, walang takot. Bago sila lumisan, kinuha ni Soledad ang isang kahon. Sa loob nito ay ang mga labi ng kanyang nakaraan, ang punit na lace ng gown, ang mga sinulid na puno ng dugo, at ang mga dokumento ng kanyang pagdurusa. Sa tulong ng kanyang ama, dinala nila ito sa labas ng ospital sa isang ligtas na lugar kung saan pinayagan silang magpaapoy. Ang tunog ng paglamutak ng apoy sa tela ay tila isang seremonya ng paglilinis. Pinanood ni Soledad ang bawat hibla ng ren na dahan-dahang nagiging abo at nililipad ng hangin patungo sa kawalan. Ang bawat usok na umaakyat sa langit ay tila ang kanyang mga dalangin na sa wakas ay dininig. Paalam, Soledad na alipin, ang pabulong niyang sabi habang ang apoy ay unti-unting namamatay. Malaya ka na. Habang naghahanda sila para sa paglalakbay patungo sa Palawan, isang huling anino ang lumitaw sa may pintuan ng ospital. Si Andre. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. May mga posas sa kanyang mga kamay at binabantayan ng 2 pulis. Pinayagan siyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago ang kanyang tuluyang pagkakulong. Tumigil ang mundo ni Soledad nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngayon ay tila isang estranghero na lamang na may mukha ng isang kaaway. Lalapit ba si Andre para humingi ng tawad o mayroon pa siyang huling salitang sasambitin na mag-iiwan ng panibagong sugat bago ang kanilang tuluyang paghihiwalay? Hindi na kita kailangan pang kamuhian, Andre. Dahil sa bawat sugat na ibinigay ninyo sa akin, nahanap ko ang aking tunay na lakas. Ang tinig ni Soledad ay kasing banayad ng hanging amihan, ngunit may bigat na tila isang huling hatol. Nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay tila isang malabong anino na lamang ng nakaraan. Ang tunog ng pagtama ng mga bakal na posas sa isa't isa habang nanginginig ang mga kamay ni Andre ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng pasilyo. Sole, patawarin mo ako. Nabulag kami sa pera. Ang pabulong na pagsusumamo ni Andre. Ang kanyang mga mata ay namumula. Puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sinubukan niyang humakbang palapit upang masilayan ang mukha ng sanggol. Ngunit mabilis na humarang ang mga gwardiya. Tiningnan ni Soledad ang kanyang anak. Pagkatapos ay muling tumingin kay Andre. Pinatatawad na kita, Andre. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang anak ko sa isang inang walang pait sa puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang bawat tahi ng ating nakaraan ay pinutol ko na. Tumalikod si Soledad nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga dekalidad na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsang patungo sa kalayaan. Hindi na niya narinig ang hikbi ni Andre o ang kalabog ng pinto
ng sasakyang magdadala dito pabalik sa piitan. Para kay Soledad, ang bawat hakbang palabas ng ospital ay ang pag-iwan sa isang madilim na kabanata na kailanman ay hindi na niya muling babalikan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng dambuhalang katahimikan at ang malamyos na awit ng dagat sa Palawan. Ang amoy ng usok at polusyon ay naging amoy ng sariwang alat at mga bulaklak ng frangipani sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na nakaharap sa asul na karagatan. Nakaupo si Soledad sa veranda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay duguang nananahi para sa kasakiman ng iba, ngayon ay may hawak na namang karayom at sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ren na kanyang ginagawa ay puno ng maliliit na bulaklak at agila, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang bawat tusok ay may kasamang ngiti at ang bawat tahi ay may kalakip na pag-asa. Hindi na ito tahi ng pagkaalipin, kundi tahi ng kanyang sariling sining na ngayon ay kinikilala na sa iba't ibang panig ng mundo. Nanay! Nanay! Ang malatit na boses ng kanyang anak, na ngayon ay nagsisimula na ring gumapang sa malambot na banig, ay nagpalingon sa kanya. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na basbas na bumubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Lumapit si Don Octavio, bit-bit ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng galit. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang amang sa wakas ay nahanap ang kanyang tahanan. Kasama nila si Aling Tessie, na ngayon ay itinituring na nilang tunay na bahagi ng pamilya, na masayang naghahanda ng merienda sa kusina. Handa na ba ang mga bagong disenyo mo, Soledad? Ang tanong ni Don Octavio nang may pagmamalaki. Opo, Papa. Ito ang tatawagin kong ang paglipad ng agila. Dahil tulad ng agilang ito, natutunan kong lumipad mula sa putikan patungo sa langit. Ang sagot ni Soledad habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, kinukulayan ang langit ng kulay ube at ginto. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy at ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom kung hahayaan nating punan ito ng pag-ibig. Hawak ang kamay ng kanyang anak at ang kamay ng kanyang ama. Tumayo si Soledad. Ang hangin ng Palawan ay humahalik sa kanyang pisngi, tila bumubulong ng isang pangako na ang bukas ay mas maliwanag pa sa anumang gintong na panalunan sa kasinungalingan. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang bawat dapit hapon sa baybayin ng Palawan ay tila isang pagpipinta ng langit na sadyang inilaan para sa katahimikan ng kaluluwa. Sa veranda ng kanilang bahay na yari sa matitibay na kahoy at kawayan, nakaupo si Soledad habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na humahalik sa ibabaw ng asul na karagatan. Ang banayad na ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang alat at ang bango ng mga bulaklak na kanyang itinanim. Isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng alikabok at lason sa mansyon ng mga Vasconcelos. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang munting anghel na naging dahilan ng kanyang bawat paghinga at bawat paglaban. Ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata ay ang pinakamagandang ritmo na narinig ni Soledad. Isang patunay na ang buhay ay mas malakas kaysa sa anumang tangka ng pagkawasak. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang mga sariwang sugat, wala na ang panginginig. Ang mga daliring dati ay dugo ang nananahi ng pangarap ng iba. Ngayon ay malayang lumilikha ng sariling obra. Ang pagpapatawad para kay Soledad ay hindi dumating sa isang iglap na parang kidlat. Ito ay parang paghabi ng isang maselang ren. Dahan-dahan, may pagtitiyaga, at nangangailangan ng sapat na liwanag. Pinatawad na niya si Andre at Doña Amalia
Hindi dahil nakalimutan na niya ang hapdi ng bawat sampal at ang lamig ng rehas ng silid-aklatan, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng kanilang kasamaan sa kanyang paglalakbay. Ang kanilang mga pangalan ay wala na sa kanyang puso. Sila ay mga karakter na lamang sa isang kabanata na tapos na at naisara na ng maayos. Ang katarungang nakamit niya sa korte ay ang formal na pagtatapos, ngunit ang katarungang nahanap niya sa sarili niyang katahimikan ang tunay na nagpalaya sa kanya. Nanay, gising na ang munting prinsesa natin. Ang malambing na tinig ni Aling Tessie ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang matanda ay lumapit, bit-bit ang isang baso ng mainit na gatas. Sa kanyang likuran ay si Don Octavio, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa puot, kundi sa isang uri ng pagmamalaki para sa kanyang anak at apo. Handa na ang hapunan, Soledad, ang paanyaya ng kanyang ama habang maingat na kinukuha ang bata mula sa kanyang bisig. Ang panonood sa kanyang ama na marahang idinuduyan ng kanyang apo ay isang tanawing hindi kailanman inakala ni Soledad na magiging katotohanan. Ito ang paghilom na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang tanggapin na siya ay karapat-dapat mahalin at alagaan. Sa kanyang huling tingin, sa huling piraso ng ren na kanyang natapos, isang disenyong tinatawag niyang ang pag-asa. Napagtanto ni Soledad ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nakasabit sa kanyang apelyido, hindi nakatago sa loob ng isang vault ng ginto, at lalong hindi nakabase sa kung gaano siya kayang saktan ng mundo. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kakayahan mong tumayo muli matapos ang bawat pagbagsak at ang lakas na piliing maging mabuti sa kabila ng lahat ng kalupitang naranasan. Ang ren ng kanyang buhay ay hindi na putol-putol. Ang bawat sinulid ng sakit, bawat buhol ng pagdurusa, at bawat hibla ng pag-asa ay nagdugtong-dugtong upang bumuo ng isang maganda at matibay na kasaysayan. Wala na ang takot sa dilim dahil ang liwanag na nagmumula sa kanyang loob ay sapat na upang itaboy ang anumang anino. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan at ang masayang tawa ng kanyang pamilya sa loob ng tahanan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang pangako na ang bawat bukas ay hindi na muling itatahi sa dugo, kundi sa dalisay na pag-ibig at wagas na kalayaan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Palawan at ang bawat tawa ng munting anak ni Soledad ay tila isang uyayi na nagtatapos sa mahabang gabi ng kanyang pagdurusa. Sa wakas, ang mga sinulid na dati ay basa ng dugo at luha ay naging isang makulay at matibay na telang sumasagisag sa kanyang tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Soledad. Inaamin ko, habang binubuo ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, lalo na nang ilarawan ko ang tagpong duguan at pilit pa ring nananahi si Soledad sa ilalim ng malamig na tingin ni Doña Amalia, tila nadurog din ang sarili kong puso. Ang kwentong ito ay higit pa sa imahinasyon. Ito ay alay sa bawat babaeng naramdamang sila ay tinalikuran ng mundo, ngunit piniling tumayo at lumaban para sa kanilang karangalan. Ang ating buhay ay parang isang maselang ren. Maaaring masugatan ang ating mga daliri sa paghabi ng ating kapalaran. Ngunit ang bawat butas at pagkakamali ay bahagi ng isang disenyo na tanging ang matatapang lamang ang makakabuo. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Soledad na patawarin si Andre alang-alang sa sarili niyang kapayapaan o nararapat bang mas naging malupit siya sa kanyang paghihiganti? Habang pinakikinggan ninyo ang huling bahagi na ito, ano kaya ang kasalukuyan ninyong ginagawa? Nagluluto ba kayo para sa inyong pamilya?
o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Nais ko ring marinig ang inyong mga kwento at opinyon sa baba ng ating video. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong mapalakas at mapagaling. Naway baunin ninyo ang katapangan ni Soledad sa bawat hamon na inyong kakaharapin hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng Buhay at Pag-asa. Pamagat ng kwento, ang banal na paghahabi ng pag-asa. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layunin ng libangan at paghahatid ng positibong mensahe.